Hey, what's up mga kahapi? Welcome back sa panibagong vlog natin para sa araw na ito. And for today's vlog mga kahapi ay samahan ninyo kami para magpa-bakuna kay Baby Aaron Murphy. Sa mga nagtataka mga kahapi at sa mga nagtatanong ay kaya babakunahan si Baby Aaron ay dahil siya po ay 9 months old na ngayong araw na ito. At dahil 9 months na siya, yan yung second to the last na bakuna niya. Polio yata yun. Hindi ko alam kung ano yung nandun sa record. Pero basta yan ay bakuna day niya. Yan lang sa barangay. Para at least makuha natin yung libre na bakuna ng gobyerno natin. So kasama kaming lahat. Nanay niya, si mami niya, kasama. Hawak-hawak si Dongdong. At ako naman ay hawak-hawak si Baby AA. O si Badikdik. Dahil siya po ay medyo may kabigatan na. At sa puntong yan, pababa na kami ng bahay dahil yun nga, napakataas na kailangan naming lakarin galing sa itaas. Kaya ako yung nagbibit-bit ng bata. At saka yung ate naman niya, walang klase ng araw na yan dahil kumuha ng supply para sa feeding yung kanilang teacher. At kami naman ay papunta na sa mismong sentro na katabi lamang ng eskwelahan ng ate niya. So ayan, nagkasya po kami dyan. Ako, si Dongdong, si Muraya, tapos si Badikdik, tapos si Aaron, tapos yung mami nila. At nandito na kami sa health center ng aming barangay. So dito, bit ko na naman si Badikdik dahil syempre kailangan niyang pumunta doon sa loob kung saan tinitimbang, kinukuha ng temperature at saka syempre kinukuhaan ng height kung ano na ba ang improvement ng bata o inilaki ng bata mula nung huling nagpabakuna ito noong 6 months old pa lang niya. And syempre kailangan yun, no, yung may bakuna talaga yung mga anak natin kasi kung hindi, medyo delikado yun sa paglaki nila. Baka mamaya in the long run magkaroon sila ng sakit na kung saan hindi nila ito malabanan dahil wala sila yung bakuna na para doon sa sakit na yun. Kaya medyo delikado. Kaya as much as possible, lahat po tayo na magulang na may mga anak ay kailangan po natin magpabakuna and take advantage po natin yung bakuna na ibinibigay ng atin pong gobyerno o ng barangay. So lahat naman po yan ay libre. Kapag po ay nagpabakuna kayo doon sa private, syempre lahat po ng mga yan ay may bayad. At syempre may kamahalan po, no? Kahit yung sinasabi natin mura lang, para sa iba ay mahal na po yun. Kaya take advantage natin yung libreng bakuna dahil yan naman ay libre at pare-pareho lang naman po yung bakuna na ginagamit sa private at saka sa nandito sa barangay. So ayan, tapos nang timbangin si Badikdik ko anong temperature tapos yung kanyang height. At dahil siya ay 9 months na, nangingilala na siya. Nakakatawa lang kasi siya ay ayaw niya nang makakita ng ibang mukha ng tao dahil sanay siya na sa ibabaw ng bundok. Kasi nasa taas ng bundok yung bahay namin, kaya sanay siya na nandun lang siya. Yung tipong nakikita niya lang ako, yung mga kapatid niya, yung kuya at ate niya, at saka yung mami niya, at saka si Puloy. Ngayon, syempre, pag bumababa kami ng bahay, at napupunta kami sa highway, sa kung saan kapag nakarinig yan siya ng tunog ng tricycle, ng truck, yung maiingay na tunog, natatakot yan siya, nagugulat, natatakot, umiiyak. Kaya ngayon, medyo dinadalas-dalasan namin yung pagbaba sa bahay para at least masana yung bata. Lagi namin dinadala sa 7-Eleven, or namamasyal kami sa parke para naman matuwa yung mga bata. At sa puntong yan, nakakapagod dahil syempre yung ate tsaka yung kuya ni Aaron napakakulit. Kung ano-ano yung pinaggagawa. Pero syempre, dahil graduate na sila sa bakuna na yan, chill-chill na lang sila. Pero nung kabataan nila na ganyan yung edad nila, grabe din makaiyak yan dahil dyan din nagpabakuna. Or dito rin nagpabakuna si Muraya at saka si Michelangelo. So half-half ng kanilang mga buwan dito sila nagpabakuna sa lugar na to dahil mula dun sa lugar na tinirahan namin na lipat kami dito, kaya dito itinuloy ang kanyang bakuna. So tingnan nyo naman yung mukha ng anak ko dyan, oh. Chill siya. Yan yung pangyayari bago nangyari ang pangyayari. Yun bang pagbakuna sa kanya. So medyo masaya pa siya dyan, ganyan, chill lang siya. Kala niya gumagala lang siya pero hindi niya alam yan ay araw ng kanyang bakuna. So eto na, at
papasok na ako, binitbit ko na siya papunta sa loob dahil tapos nang i-check yung kanyang record. Ako yung nakaupo, kaso nga lang siya ay iyakin. Talagang ano niya talagang ano siya hindi siya sanay talaga sa maraming tao. So umiiyak siya, hinahanap niya yung mami niya. Ayan, tingnan niyo, iiyak na yun dyan. Kinat ko na lang, pero ayan na, umiiyak na siya. So hindi ako pwede magbakuna sa kanya. For the first time, si mami niya ang maghahawak sa kanya para siya ay mabakunahan. Tingnan nyo, ito na, tuturukan na siya sa susunod na video na ito. Tingnan nyo. Yan. So si mami niya ang may hawak sa kanya for the first time kasi si ate niya, si kuya ako. Kasi ito naman sa mga nakaraang bakuna niya ako. At ito first time ng mami niya na siya yung hawak sa kanya. Napakalakas niya, 9 months. So takot na takot yan sa sa nagbabakuna sa kanya kasi hindi niya kilala. Agaray! Grabing iyak. Hindi ko na yung pinarinig sa inyo kung ano yung audio sa video na yan. Kaya naka voice over na lang kasi syempre nakakaawa din naman yung bata. So eto na, akala niya tapos na pero meron pa pala sa kaliwang hita sa paa. Bakit ba ako nagtatagalog? Nahirapan ako sa kalisod sa Happy Bisdak na ito kasi nga syempre may nagre-request ng Bisaya, may nagre-request din ng Tagalog, pero pwede naman Taglish na lang yan na to para mas masasabot ang ban. At yan na nga, ito na last na injection niya, tapos kinakantsawan siya ng kuya niya. Yan si Angelo, malaki na, graduate na yan siya dyan sa sa pagbabakuna na ganyan, pero isa rin yan sa number 1 na malakas umiyak At sa wakas, tapos nang bakunahan si baby Aaron Murphy. At ang kailangan na lang gawin kunin yung papel at i-update sa kung ano man yung next step na pwede namin gawin bago kami umuwi sa bahay. At ito na nga, dahil wala namang pinatak sa bibig niya, pwede siyang dumede. Dahil gutom na nga yung bata, pinadede na muna namin. At para matigil yung kanyang pag-iyak. At ito naman ang kanyang kuya, nasa tabi lang niya. At nag-aantay kung anong oras kami umuwi sa bahay. At kasama yung ate niya. At sa mga puntong yan, gusto na namin umuwi.